nahaharap ngayon sa kontrobersya ang Israeli forces matapos makuna ng video ang pagbaril ng mga ito sa dalawang Palestino kahit pa sumuko na. Alamin ang detalye sa Balitang Abroad ni Son Santiago. Huli kamang pagkitil ng Israeli forces sa buhay ng dalawang Palestino sa Israeli-occupied West Bank kahapon. Makikita sa video na ang dalawang lalaki ay lumabas mula sa isang garahe sa Jenin area ng West Bank habang pinalibutan sila ng Israeli troops. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at ang mga damit upang ipakitang wala silang dalang mga armas. Halos mayakap na rin ng mga biktima ang lupa, hudyat na sila ay sumusuko. Ngunit ilang sandali pa, makikita ulit na tila sila ay inutusan na bumalik sa loob ng garahe. Sa kasamaang palad, sunod-sunod na putok ng baril ang makikita na pinakawala patungo sa pinakahuling lalaki pumasok at tuluyan itong nawalan ng buhay. Ang mga biktima kinilala na sina Muntasir Abdullah, 26 anyos, at ang 37 anyos na si Yusef Asasa ayon sa Palestinian Health Ministry. Mariin naman kinundena ng kanilang gobyerno ang pangyayari at tinawag itong isang karumal-dumal na pagpatay at isang malinaw na war crime ng Israel. Nananawagan din sila sa international community na agarang kumilos para mapigil ang krimen na ginagawa ng Israel. Sa kabilang banda, naglabas naman ng joint statement ang Israel Defense Forces o IDF at Israel Police na kinumpirmang sila nga ang nagpaputok at inakusahan ng dalawang lalaki bilang wanted individuals na nasasangkot sa terorismo. Gayunpaman hindi sila nagbigay ng anumang ebidensya sa naturang paratang. Ayon pa sa IDF, iniimbestigahan pa rin nila ang pangyayari para ito ay i-review. Ang naganap ay kasunod ng bagong malawakang counter-terrorism operation ng Israel sa West Bank nito pang Miyerkules. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.